Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm. And today's video, pag-usapan po natin or itakal natin yung pagtatraktor hanggang sa pagtatanim ng ating kamote. So yan po, and our verse, Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yan po. Okay, shoutout muna sa ating mga kaibigan, partners, viewers, and subscribers. So yun, shoutout muna kay Inay, kay Ma'am Vance Farming, kay Marlon Bernardo Fernandez, kay Sir Drew Kodamek, kay Sir George Manato, Yamamo Backyard, Jopel the Partner, Sir Louis Garcia, kay Sir Ray Villarias, kay Kaparmer Pelot, Ricardo Talban, kay Mark Anthony Alonso, kay Neil the Farmer, kay Ma'am Lani Sandoval, Teres Kate Sahot, Sir Ricky Abawag, yan, shoutout sir. Kay Magsasaka Vlog TV, Lemuel Antiga ng Bohol, yan, shoutout sir sa iyo. Kay Sir Richard Magracia, ang ating East West representative dito sa aming area. Sir Jeboy Pakupat, kay JB Painter, yan, shoutout sir. And kay Ma'am Jodalyn ng Santo Tomas. So yan po, shoutout na rin kay Sir Wilfredo Arcillas. And happy farming po sa ating lahat. So let's go guys. Kamay muna. So yan, ngayon po ay nagpapa-tractor na tayo. At ako yung tanggal nitong tukod sa ilalim ng balag. Para pagdadaanan na siya, lipat-lipat na lamang yung yung mga tukod. So siguro yung tukod na to nasa mga 9 feet to 10 feet. Pero yung normal na pantukod talaga dito, pang balag, nasa 8 feet lang. So, mapalad tayo dahil ito yung ginamit natin pang pipino, mataas. Kaya ito yung ating ginamit. Yung ating kanal, pinatabunan na. Bale, January 16, 2023, idinating po yung ating mga cuttings ng kamote, Taiwan Sea variety, yung yellow, gamit ang truck. And kasama ang palad, medyo nagkaroon ng sira yung truck. Hindi gumana yung starter at ito po ay alas 11 ng gabi. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, sa Panginoon na mandar na. Sa buhay ni Kuya Lando na nausapan natin yung tractor para ipahila yung truck. Talagang bibihira yung ganitong mga tao na ating makausap sa kalagitnaan ng gabi. So yung buhay inaabot pa natin gising. So yan, bali tinatali po ni Kuya Lando yung sa ilalim ng truck. Sa ilalim ng traktor yung truck. So salamat din, shoutout kay Kuya Hernan na siya nag-drive at nag-hatid pati sa kanyang pahinante. Hindi ko na itanong yung pangalan. So yan po, talagang nakakatuwa at meron tayong mga taong padala ng Panginoon para tayo matulungan. So isipin yun, alas 11 ng gabi ating tinawagan at praise God dahil sumagot. So yan po, bali awa ng Diyos ay umandar naman, naging maayos ang pag-uwi ni Kuya Hernan. Kasi kung hindi sila
nakauwi nung gabing iyon ay medyo madidelay din yung kanilang mga gawain pa sa Tarlac. Kasi ang alam ko may biyahe rin sila nung araw na yon. Na guys, bali tapos na ang rotavator tong dalawang balag. Salamat sa Diyos. Ito naman yung kamote natin na kinarots. Medyo may laman na rin siya. May nagtingin tayo kanina. Ito oh, meron ng nautay. Yan, 2 months, exactly 2 months ngayon ang tinanim. Tapos kasalukuyan tayo nagpapa-rotavator. So baka sa mga susunod na tanim ay tanggalin na nga itong balag kasi ang laki ng nawawala ang space. Dapat taniman pa. So yun. Ito naman yung area na hindi na natin pinaplow. Medyo may konting challenge na nangyari kasi yung mga mababang lugar ay halos hindi matamaan ng talim ng rostilyo. Pero awa ng Diyos ay nagkaayos din naman kahit medyo mababaw yung iba. Pero marami pa rin naman yung maganda yung pagkakadurog. Tapos ito, kahit merong balag ay pwede siyang matraktor basta tanggalin lamang yung bubong. So kaya naman. At saka dapat yung balag natin ay ganitong klase, yung naibababa, yung pwedeng tanggalin yung mga tukod sa gitna. At magtira lang ng konting mga tukod or haligi. Basta ang mahalaga yung mga poste sa gilid, yun yung hindi tatanggalin. Tapos yun nga, naitataas mo siya ng almost 10 feet from the regular na 7 to 8 feet yung taas. Pwede mo siyang mapataas ng hanggang 10 feet kasi nga adjustable. Kaya yung ating traktor pwede siyang pumasok sa loob ng balag. At yan, gaya nakikita nyo, natatraktor na siya. So mas madali yung pagpapaland prep natin kumpara sa mano-mano or sa kalabaw. So ito po, after na ma-rotavator, kinahapunan ay napadaanan na din natin nung traktor na merong pangguhit or pangtudling. Although hindi po ganun kagandahan yung pagkadurog ng lupa kasi medyo basa-basa pa ang lupa, kaya medyo buo-buo. Pero overall ay okay din lang naman kasi natutudlingan din naman at medyo malalim din naman yung pwedeng pagtaniman ng kamote. Kaya yan, praise God dahil same day ay natudlingan. Kumbaga naghahabol na rin tayo sa oras kasi nga naidating na dito yung cuttings. Kailangan ng may tanim. So ayun guys, good morning. Ngayon ay January 19, 2023. At hindi pa rin po napapatanim yung ating kamote. Pero yon, praise God na araro na rotavator, tapos natudlingan na rin. So hinihintay na lang natin ngayon yung magtatanim. So yun po yung ating mga pananim. So, from Tarlac pa po yan. Taiwan Sea na variety. At kinat po natin yan noong bali ay January 16 siya nakat. So nagkaroon lang ng mga delays. Dapat January 17 napatanim na, pero dahil nag-uulan nga dito, hindi agad na traktor yung ating area. Tapos yung
mga personal issues din dun sa tractor, kaya sa tractor o sa driver ng tractor, kaya medyo hindi rin na-delay tayo. Pero yun, kaya talaga kagandahan, dapat may sarili na tayong tractor. Malaking bagay talaga yung may sarili kang gamit para anytime mo siya kailanganin ay pwede mong gamitin. Pero since wala pa nga, tiis muna tayo sa mga renta-renta. And yan yung mga consequences na kinakailangan nating harapin din, dahil hindi natin control yung machineries. So, but still, praise God, we're ready to plant na. Yan. So yan na po, tayo ay nagsimula nang magpatanim. Vlogger din ako eh. Nagbablog din ako. Yan. Meron tayo nakuhang nausap na 12 katao para magtanim. Buti at maganda ang panahon, hindi masyadong mainit, hindi na ulan. Ayan guys, umulan pa, January 20. Kaya nag-uwian na muna yung magtatanim. Naka 3 oras lamang. Kaya pending na naman tayo. Talagang maraming challenges tong ating first venture sa pagkakamote. So baka bukas ay kung aaraw pa saka lang tayo makakatanim dahil malagkit yung lupa. Pero kapag ka naman natuyo na yung lupa niya is buhaghag naman siya. So yan, wala talaga tayong choice kundi maghintay. Ganun talaga.